Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin po ang Diyos sapagkat ay tila puno ang ah, ating upuan. Sana po ay linggo-linggo mas umover pa tayo. Hindi bali tayong magtayuan yan. Subalit magpapalain po tayo ng Diyos. Kapag ka po, tayo ay laging nasa church. Especially po kung ganitong araw na first week, dapat po lahat ay masubuan na ostya. Lahat po. Sapagkat ito po ay ginamit din ng Panginoon. Bawat yung mga alagad nagpupunta kung saan, kung may kongregasyon ng ganito, sila po ay nagsusubo. Ito po ay banal pagsusubo. Makita natin. Kaya po, in-exercise din po ni Apostle Paul ang pagsusubo sa bawat isa sa atin. Kaya po, salamat sa Panginoon at palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, everybody prepared sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin po palakpakan ulit. Tayo po mananalangin. Tandaan po natin, remember that the God, Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit is around. Nasa ating kalagitnaan. Panginoon, tama po ang sinabi niyo doon sa 1 John, 1 John 1:9. Kung ipahayag namin ang aming mga kasalanan, tapat at banal, na kami po ay patatawarin ang aming mga kasalanan. So Diyos, salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Nabagamat kami Panginoon makasalanan, sabalit narito pa ang aming buhay upang manatili sa pananampalataya. Ikaw ang Diyos sa buhay namin, especially sa our family, Panginoon, sa mga mahal sa buhay. Walang ibang Diyos na tinanghal sa ibabaw ng langit at lupa. Ang sabi doon, sa Aklat ng Mga Gawa 4:12, sa Jesus lamang ang ating kaligtasan, walang iba. Wala nang iba na tagapagligtas. Sapagkat siya po ay tagtiis ng dugo dun sa cross sa Kalbaryo upang tanggapin natin ang inaalok ng Diyos na kaligtasan. Kaya nga po may John 3:16. Sino bang nakakaalam John 3:16? Wala ba? Ako na lang. Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Who is that? Jesus Christ. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat mawawala tayo dito sa lupang ito, ang ikalawang buhay natin, kasama natin si Jesus. Salamat po sa inyong lahat. Kaya po ang pamagat po natin ang ating message, Jesus Christ, the Son of the Living God. Bagitin po ninyo. Christ. Jesus Christ is the Son of the living God. Siya lamang ang kaisa-isang anak at tagapagligtas dito sa mundo ito. Dito po, makikita natin na napakaraming umaangkin na sila raw anak. Sumasampalataya daw sila si Jesus. Pero never na ginawa nila ang tunay na pananampalataya. Especially itong mga nagpapayag na mga bulaang propeta. Sa Bible po, ang ating pag-aaralan, totoo po yan. Maraming darating. Especially di sa bayan na kung saan malapit na ang ating Panginoon Jesus. Nasa pintuan na po si Jesus na magpapahayag
Kami may kapangyarihan sa buhay na ito, sa pangangalat ng salita ng Diyos. Subalit ang pinahahayag nila ay hindi maganda. Mayroon akong narinig. Narinig ko sa Bible. Ang Israel daw, ang Bethlehem, kung saan si Jesus pinanganak. Bethlehem. Ang Israel daw, ang Jerusalem, nandito na sa atin. Mas maganda kung totoo. Kung tayo po ay nasa Jerusalem na. Sapagkat ang Bethlehem po, si Jesus doon po pinanganak. Lahat ng mga propeta, maging si King David, lahat ng mga banal, wala kang makikita na pinanganak yan sa mga Palestine, Iran, o iba-iba pang bahagi. Especially lamang po ang Bethlehem at ang Jerusalem. Wala pong propeta sila Jeremiah, sila Isaiah, o sino pa man kung mababasa niyo mga prophets diyan sa Old Testament. Walang ipinanganak yan na hindi mula sa Israel. Kaya mga minamahal ko at mga kapatid, ang Israel o Bethlehem, humihingi ng panalangin sa atin. Bakit? Binubomba siya ng binubomba. Pinaliliparan ng mga missile. Ang Israel po, maski nung kapanahonan, hindi po nangunguna yan sa giyera. Kundi sila gustong masakop talaga ang Israel. Subalit, wala silang karapatan. Sapagkat nandyan ang Diyos natin na ating pinanampalatayanan. Na walang iba. Ang Diyos Ama, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Maliit lang po ang Jerusalem kung makita niyo sa mapa. 6 million lamang ang tao. Pero itong Iran, Palestine, almost 100 million ang Palestine, ang Iran. Binubomba mga missile. Pero salamat naman sa Panginoon. At hindi natutunaw ang Israel. Tandaan po natin, ang Israel po ay simbolo natin. Simbolo ninyo. Bakit? Tayo ay sumasampalataya kay Jesus. That is our simbolo, Israel. Kaya huwag po natin tandaan, hindi nakikita natin ang Israel, pero balang araw, makikita mo ang Israel pag alis mo dito sa lupang ito. Ang Bethlehem, na kung saan si Jesus ipinanganak. Yan. Kaya, humihingi ng panalangin. Kailanman hindi magagapi ang Israel. Sino mang bansa ang gumapi dyan? Tandaan po natin, hindi matatalo ang Israel. Sapagat, nandun si Jesus. Siya ang tagapagtanggol ng Bethlehem. Hindi niya ibibigay sa mga bansang pagano na kung saan gusto nilang kupkupin ang Israel. Yan po ang ating introduction. Kaya po, ang ating title, Christ is the Son of the Living God. Ulitin po ninyo. Yes, pero tayo po ay babasa sa aklat ng John 4:10. Ito po, si Jesus po nagpapahayag dito. Especially kayo mga kabataan. Tandaan po natin, tuturo ko po mga pang-Bible study lang. Hindi po ako nagtuturo ng mga mahihirap na talinghaga. Lahat po ito, simula nung, inisip ko, ito pahayag sa akin ng Diyos. Ituro ko ang salita ng Diyos. Huwag masyadong matataas ang application. Yan po, mga pang-Bible study yan. Kung sino man tuturo sa inyo dyan sa Bible study, ang gamitin ninyo, yung mahihinang terms na nandun na application, nandun ang komportabling salita ng Diyos na iyong ipahayag. Basahin na po natin
John 14, 1-6. Huwag magbagabag. Ha? Sa English, sa ibang talata, huwag tayo mabagabag o di kayo magproblema. Ang inyong kalooban. Yan. Ano? Kasi, katulad yan, marami tayong natatanggap. Meron dyan pastor na inuhuli, meron dyan itinatago. Marigalig po. Marigalig kasi pa ninyo. Kung magbabasa po kayo ng, makikinig kayo ng mga statement, may mga nagbabatuhan na hindi tama. Hindi tama po. Kaya po, huwag tayo mabagabag, huwag tayo matakot. We are all Christian. Jesus Christ is our life sa buhay natin. Huwag tayong matakot, mabagabag. Ang kaluwa, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. At tinutukoy po dito, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama. Yan, napakaganda. Gustong-gusto ito makinig. Magpapakinggan ninyo. So, sa bahay ng aking ama, si Jesus po nagsasalita. Ay, maraming silid. Yan, ha? Kung hindi ito, totoo, sasabihin ko sa inyo, sa inyong pupunta ako upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag naihanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Sabi ni Jesus Christ. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Hindi ito daan, kundi daan ng mga Kristiyano. Sinabi ni Tomas sa kanya. Sumagot si Tomas dito Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po kami malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking ama kundi sa pamamagitan ko. No one, sabi diyan, can enter the kingdom of God. Only Jesus Christ. Lahat dito ay pangako ni Jesus. Ako ang daan. Napakasarap. Maraming nagsasabi ngayon, ako ang daan. Ha? Ito nakikita natin sa TV. Katotohanan at ang buhay. Subalit, mali ang kanilang mga interpretasyon. Hindi silang daan. Ipaliwanag nila ang daan, ang katotohanan, walang ibang tagapagligtas na napako doon sa krus ng Kalbaryo, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Yun lang yung tagapagligtas. Bakit tayo naririto? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ang daan natin, ang katotohanan natin, at ang buhay natin ay nakatalaga na kay Jesus. Wala nang ibang daan. Remember, si Jesus lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakarami kung hindi ako magkakamali. Ang iba sa inyo, lito na. Parang nalilito na. Yan, makita natin. The most powerful preacher. Hindi pala siya ang daan. Natin. Wanted na siya ngayon. Hindi na ako magbabay. Hindi siya ang daan. Pero napakaraming naniwala sa kanya. Okay lang yon. Kaya wag po tayong mabagabag, sabi dito sa binabasa natin. Basta ang daan natin, walang iba sa Jesus sa tagapagligtas sa buhay ninyo, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak.
na may kapayapaan. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus po nagsabi nito, walang ibang daan. May mga tao dyan na nangingibang daan, nasa banig na, nasa kama na, lumusot pa sa banig. Kaya naiba silang daan, ng iba ang kanilang pananampalataya. Hindi na tunay na Diyos ang kanilang sinasampalatayanan. Remember, mga talatang ito, favorite po ito ng mga tao. Kaya yung mga nagbabayad, huwag na kayong magdugtong pa na iba. Dito na lang. Sa 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang buhay natin ito, kung paano tinalaga ni Jesus doon sa Kalbaryo na siya nagtiis ng dugo. Tinalaga ni Jesus sa'yo, ikaw makasalanan. Pero tinanggap ni Jesus sa kanyang parusa. Bakit? Mahal ka ni Jesus, kaya nga may 16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, sa iyo. Na binigay niya ang kanyang buhay upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na life. Walang ibang daan. Huwag tayong malito. Ito yung pinabanggit ko sa inyo sapagkat napakarami ngayon. Sukat ba naman sabihin na ito raw Pilipinas, ang Israel daw, kinundim na ng Diyos. Ang Bethlehem, kinundim na ng Diyos. Nililipat na rin po dito sa Pilipinas. Mas lalong maganda kung totoo yan. Tayo nasa Israel. Pero mali ang kanyang pahayag. Walang mali ho. Hindi pwedeng ilipat ng Diyos yan, ang Jerusalem, sapagkat tayo raw dito nasa east, nasa west yan. Kaya, sapi na kayo dito sa amin, narito kaligtasan. Hindi. Ang kaligtasan nito, hindi yung mga nagpipres ng mali. Ang kaligtasan niyan, Jesus, sapagkat siya ang ipinako dahil sa iyo, ang kasalanan mong nagtatimposyaw ka. Lumanagoy ka sa kumunoy ng kasalanan. Hindi ka mayahaon doon sa kumunoy ng kasalanan. Kailangan mayroon kang matibay na pananampalataya. Unbreakable faith, ang sabi ng Biblia. Kailangan natin yan. Ano ba yung unbreakable faith? Magpakababa ka. Para ang Diyos wag umalis sa buhay mo. Laging gagabay sa inyo. Unbreakable faith. Anong gagawin mo? Kung minsan tayo wala na sa panalangin, nakakalimutan ng Diyos. Alam mo, pananampalataya, unbreakable faith yan. Huwag natin baliin. Patibayin natin ang pananampalataya. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, Jesus ka pa rin. Unbreakable faith. Kung minsan binabali natin yung sinasabi ng Biblia, unbreakable faith. Anong ibig sabihin niya? Alam nyo, manalangin kayo. Una sa lahat, manalangin kayo. Unbreakable faith. Huwag ninyong iwanan, huwag ninyong baliin, ibigay ninyo sa diablo ang kasalanan. Kailangan, matibay tayo. Matibay ating expression sa pananampalataya. Si Jesus lamang ang ibinaba dito sa lupa. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahawa. Hindi yung mga preacher yan na naririnig ko ngayon. Hindi ko sila minamali sapagkat naririnig ko rin na tinataas nila si Jesus. Pero, ang grupo raw nila ang may kaligtasan. So, no? Ano sabi ng Bible? Hindi grupo nila. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagan at nabibigatan lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan ang sabi ng Biblia. Lumapit tayo kay Jesus, lumuhod tayo kay Jesus. Huwag natin baliin
unbreakable faith. Ang pananampalataya po, yan ang number one para sa buhay natin. Kung mayroon tayong pananampalataya. Tandaan po natin. Ang pananampalataya, huwag natin alisin sa buhay natin. Ano kung masabi kang born again na sa bagay, kung minsan, may kapintasan din na born again. Born again ngayon, bukas dead again. Bakit? Doon, makakita mo doon sa lamesa, may katropa sila na ang ipine-praise nila ang gin, ang alak. Kung minsan binabali nila sa Diyos. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ang Biblia po ay katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Wala nang ibang daan. Minsan, meron tayong pupuntahan. Nabali ang pananampalataya natin. Yung dinaanan natin, hindi daan ang katotohanan. Sapagat ang pinuntahan mo, birthday. Pare, birthday ko naman. Laklak mo na. Yan po ang katotohanan. Totoo po yan. Pero ang buhay mo, ikaw, especially kung totoong tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, umiyak ang Espiritu. Katulad ko, very faithful ang aking pananampalataya. Pag ako nagkasala siguro, parang hindi ko matanggap. Pero salamat naman sa Diyos. Hindi ako nagkakasala. Very faithful po ako kay Jesus. Sapagkat alam ni Jesus, kapag ako'y pumanaw ang aking pamilya, siya ang makakatagpo ko. Doon sa second buhay ko para sa Panginoon. Ligtas po ako. Hindi lang ako kayo. Alam niyo, ang pakikinig ng Bible, ng itong gagawa ng ganito, pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay pundasyon ng inyong pananampalataya. Napakaganda kung yung lahat na pamilya ay madala ninyo rito. Makinig ng salita ng Diyos. Napakaganda. Ang pagkain natin bilang Kristiyano, bilang naniniwala kay Kristo, bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, ang Biblia. Hindi po ako matulog. Kami ng mag-asawa na hindi kami magbasa ng Bible. Hindi ako matulog. Kayo lahat, hindi ako matulog. Pinagpipiri ko kayo, mas hindi ko kayo nakikita. Lahat dito, lalo itong church. Paano natin pagtitibayin itong churches na ito? Tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Halimbawa, nakinig kayo ng Biblia, nakikinig kayo ng mensahe. Ano ba mensahe? I-share ninyo ng gospel sa inyong kaibigan. Ay ganito sinabi. Nabuhay pala natin, hindi sa atin. Talagang hindi sa inyo. Mayroon akong isang talatang babasahin. Ipakikita ko sa inyo. Patunayan natin ang buhay natin hindi para dito. Philippians 3:20. Paki-plug mo. Ano ba? Sinabi mo sa... Ano? Hindi. Philippians chapter 3:20. Hindi yan, anak. Hindi yan. Diyan yan eh. Meron ba? Philippians. Philippi. Yan, patunayan natin. Parang inaasahan natin na dito na lang tayo sa lupa. Wala na akong pakialam. Yan, ang sabi diyan, sinabi sa kanya, subalit, ano ba yan? Hindi ko kasi mabasa eh. Subalit, sa kabilang dako, tayo'y mga mamamayan ng langit.
do'y hinihintay natin ang may pananabik, ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas sa pamagitan ng kapangyarihan. Nakita natin. Huwag mong sabihin ikaw taga rito, mas maganda, masaya ka. Mas maganda hindi ka naghihirap. Mas lalong maganda. Isipin mo, tayo hindi taga rito. We are only, hindi talaga tayo taga rito. Ang buhay natin ay sa langit. Pinakita lang sa atin ng Diyos ang buhay na napakaganda. Hindi talaga tayo tagalangit tayo. Kaya diyan pinatunayan ni Apostol Pablo na maging si Apostol Pablo. Nagtiis siya sa paghihirap sapagkat hindi ito ang buhay ko hanggang siya pinugutan ng ulo. Hindi siya sumuko. Maraming persecution ang inabot ng Apostol Paul. Nanindigan siya. Kamatayan, kabuhayan, kahirapan. Ano mang paghihirap. Ang sabi niya, pinakita niya ang katapangan niya. Na hindi niya babaliin ang kanyang pananampalataya. Sapagkat alam niya, ang buhay ko, ako'y hahantong sa langit. Kaya po siya pinugutan ng ulo. Dahil sa pananampalataya. So, hindi naman siguro tayo pupugutan ng ulo. Pero hanggat hindi natin isinusuko ang buhay natin na wala kayong Kristo sa iyong buhay para mo nang pinagutan, para ka nang pinugutan ng ulo. Sapagkat hindi ka perfect sa inyong pananampalataya. Binali mo ang bigay sa iyo ng Diyos. So, hindi ko naman sinasabing huwag kayo magkasala. Mayroon. Ako nagkakasala rin. Mayroon tayo. Pinapayagan din tayo ng Panginoon ng magkasala. Pero ang pananampalataya, lumuhod ka sa Panginoon. Hindi pa mo ang iyong buhay pag ikaw nanalangin. Narito, Panginoon, ang aking buhay. Ako'y nagkasala. Dinukot ko ang bulsa ng asawa ko. Dahil nagmamadyong ka. Yan. Dumi pa ka. Panginoon, nandito, akin pong inihandog ang buhay ko mulit sa iyo. Si Abraham, si King David, nagkasala siya. Nangalon niya, si King David. Pinuntahan siya ng isang propeta, ni Nathan, na ikaw nagkasala. Kinamin niya, si King David. Nagkasala ako. Panginoon, patawarin mo ako. Ngayon, tutuparin ko na iyong utos. Ngayon, sino si King David? Si King David po ay mula pinagmula ni Jesus. Ito natin. Ang Diyos may puwersa na patawarin tayo. Ano man ang gawin natin, walang iba na tagapagligtas sa buhay natin. Huwag natin ipagmalaki sa ating sarili. Nakita natin. Hindi tayo taga rito. Ang ibig sabihin kung i-continue siya yung mga salita niya. Gusto ni Jesus na tayo makasama sa langit. Kaya po ang sabi niya rito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Yan. Tanda po natin Kung ito'y totoo, sasabihin ko sa iyong pupuntahan, ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitira. Kita mo? Nauna na sa atin, Jesus. Yung mga mananampalataya na talagang perfect na sumampalataya kay Jesus. Meron ka ng tirahan. Alam po ninyo, itong gustong-gusto ng mga tao, ayos, kahit ako mag-asala, meron na pala ako titirahan. Hindi. Itsapuera kayo doon.
Hindi, hindi ka pwedeng tumigil dito na hindi ka. Sapagkat si Jesus ay Diyos. Ang silid na yan, para lamang sa mga mananampalataya, tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pero yung ibang nagbabasa, ayos. Mayroon na pala akong silid doon sa langit. Hindi, it's a puwera ka rito pag sinasabi ko sa iyo. Pero, ang sabi diyan, kung hindi, ito'y totoo, sasabihin ko sa akin ang iyong pupuntahan upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitira. Kapag naihanda ko na kayo sa inyong titiran, ako'y babalik. Jesus will return. Tandaan po natin, sa Biblia, maganda sana, huwag na natin abutin kung paano pag-return ni Jesus. Sapagkat yan po, may dalang pag-aaralan po natin dito sa Biblia. Maraming maiiwan, especially sa simbahan, na pag nag-rapture ang Diyos. Maraming maiiwan na maghahari sa iyo ang Diablo. 1,000 years. Kapag ko pagka nag-rapture na ikaw sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas, hindi ka iiwan ni Jesus. Ikaw ay ligtas. Ikaw mapupunta dito sa titirahan niya. Alam po nyo, hindi basta po ito kwarto. Ang ganda ng kwarto dito, puro ginto. Pagpasok mo ginto, silong ginto. Kung hindi ka nakakita ng ginto sa bahay mo, pag-akyat mo sa langit, maraming ginto. Kaya po, okay lang po yan na tayo kung may nakahanda ng nitso, di kaya libingan. Okay lang po yan. Pero wag nating asahan yung nitsong yon kung ikaw may kasalanan. Mabubulo ka lang sa kamatayan. Kung wala ka, kung hindi ka makasama ni Kristo. Tandaan po natin, ang sabi diyan, kapag naipaghanda ko kayo, nang titiran, I will return and I be with you. Isasama tayo ni Jesus. Hindi po nagmimintis ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po, walang bawas. Walang bawas. Ang iba dyan may bawas. Sila lang raw makakapasok rito. Hindi. Pag-aralan nila kung sinong makakapunta rito. Sa puwera ang mga taong hindi tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bakit nga naman? Diyos ito. Sa Diyos ito, iba kasama ng mga sa demonyo. Di po ba? Di mag-aaway lang yan. Kinakailangan talaga. Ang may pinaghahanda dito, yung mga naging tapat kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Subalit, ang hindi naghanda sa kanyang pagkamatay o di kaya sa kabilang buhay, walang sinabi rito kung saan sila mapupunta. Kaya po mga kapatid, ingatan natin ang buhay natin. Si nanay, ilang taon na kayo, nay? Ha? 61. Malayo po ang edad niyo sa akin. Sa isang linggo po, 86 na ako. Pero nandun pa rin ang pananampalataya. Hindi ko babaliin ang pananampalataya ko. Ha? Mahina lang ang tuhod ko. Pero ang mind ko, hindi pa po ako lobat. Pa po ako lobat. Lagi po ako nakasaksak sa kuryente. Sapagkat po ako, sa Bible, paglingon mo sa kabila, may Bible ako, binabasa ko. Ang misis ko, iniwanan ko. Siya mag-isa. Hindi makapunta rito. Yan. Pagbasa ka na lang ng Bible, wag lang ako idalangin mo. Pati mga
Pati yung mga tinatamad na dumalo sa church. Gisingin mo. Dahil maraming tamad, lalo na pag mahirap. Ngayon, kung hindi makapunta, pag-pray na lang ninyo. So, kaya po, kapag nagpaghahanda na tayo, ang sabi po dito, pakinggan po natin, kapag nagpaghanda ko na kayo ng titirahan, ako ay babalik, isasama ko kayo. Kita natin. Si Jesus po nagsasalita dito. Si Jesus, tandaan po natin, Jesus will return. Nasa pintuan na raw ang Panginoong Jesus. Hahakbang na lang ng kaunti. Nandito na siya sa lupa. Sapagkat ang kaguluhan po ngayon, nagpapakita lang, gira dito, gira doon, baha dito, baha doon. Lahat, lindol dito, lindol doon. Yan po ang mga sinyalis ng si Kristo ay babalik. Subalit ang sabi po rito, huwag kayo mabagabag. Ha? Sa inyong kalooban, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa akin. Huwag tayo mabagabag sa nakikita natin. Sa mga pakita ng tayo po ay lagi kumisan, natatalo ang buhay natin. Pero kapag nandun sa'yo si Kristo, no say. Kaya tandaan po natin, napakaganda ng sinabi ni Jesus. Ako ay babalik, isasama ko kayo upang kayo ay makapiling ko. Kung saan ako ay naroon, alam na ninyo ang patutunguhan sa pupuntahan ko. Iginay pa sila. Katulad natin, hindi natin nakita si Jesus. Pinaalam na sa atin na kinakailangan. Alam natin ang dating pupuntahan sa buhay. Kaya sagot ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lamang ang daan at ang katotohanan, sapagkat ngayon mababasa sa 33 years na si Jesus ay pumirmi dito sa lupa. Wala siyang sinabi sa Biblia na kasinungalingan, kundi katotohanan. At ang buhay natin, italaga natin kay Jesus. Wala tayo pupuntahan na ibabalang araw, especially ang ating buhay. Makakapunta kayo sama kundi sa pamamagitan ko. Yan. Lagi natin ipanalangin ang buhay natin sapagkat sinabi ni Jesus, hindi tayo taga rito, hindi tayo taga lupa. Pagamat tayo naghihirap sa buhay na ito, pero may panahon na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pakikinig. Tayo pong lahat ay tumayo. Silent please, silent. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Ghost. Panginoon, salamat sa aming tinalakay ng iyong mga salita. Na walang iba, Panginoon, na aming tagapagligtas, na tinanggap sa aming puso, maging sa aming pamilya, O Diyos. Huwag kami mabagabag dahil kasama ka namin. Kaya, Panginoon, ako'y naniniwala, o kami lahat ay naniniwala, na ikaw ang tagapagligtas sa mundong ito na isinugo ng Ama. Upang ang sino man sumampalataya, Panginoon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi mo ibig, Panginoon, na mapahamak ang tao. Salamat o Diyos na ipinahayag namin ang aming mga kasalanan na naging tapat sa buhay namin. Kaya kami, Panginoon, sumampalataya sa iyo bilang Panginoon na sariling tagapagligtas. Salamat po sa mga taong narito.
iniwanan nila ang kanilang pamilya o anumang gawain para makinig ng salita. Panginoon, ang simbahan na ito, maliit lang ito, Panginoon. Ilan lang kami naghatid. Subalit, mas malaki ito sa mga mega simbahan dyan. Bakit? Bakit mo tatay nasabing malaki ito, maliit? Sapagat ang may-ari nito, ang Ama, si Jesus, Padre ng Espiritu Santo, magiging ang mga propeta, sila may-ari nito. Aming itinalaga, Panginoon, pa iyong patnubay sa simbahan na ito. Palaguin mo, Panginoon, ng mga taong sumasampalataya dito. At turuan, Panginoon, sila ng kaligtasan ng buhay na ito. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pinagkakakitaan. At ingatan mo sila sa araw-araw, especially, Panginoon, na kung saan ay marami kaming panalangin na kung minsan hindi mo naririnig. Subalit sa umagang ito, Panginoon, at dalangin ko, patnubayan mo. Kung mayroon naman sinasabi sa kanyang mga buhay, ito mga attender ito, Panginoon, dinggin niyo po ang mga kanilang mga kahilingan upang makita nila, O Diyos, ang iyong kapangyarihan na bagamat hindi ka nakikita. Tunay, Panginoon, na dinirinig mo ang kanilang mga dahi. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Amin pong binabalik ang lahat na papuri, pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. At palakpakan po natin ang Diyos.